Hello guys, ito nga na weather natin dito sa Japan. Kitang-kita po natin ngayon ang weather natin sa mga ganito is 4:55 in the morning. So kita natin mga kapatid ang weather natin ngayon sa mga ganito. Kanya po makita natin. Yan. Yan po ang weather natin. So meron talagang iba ang weather natin sa mga ganito. Dito ang po natin ang larawan ngayon sa ating pagbibigat. Ito ngayon, tutuloy tayo sa ating pagkuha po ng balita dito sa Japan sa oras na ito. Kaya po mga batid, kitang-kita po natin ngayon ang weather dito po sa Mikin, Matsusaka, Japan. Ano ang sistema ng weather ngayon mga batid, kitang-kita po natin yan ngayon. Kaya po mga batid, ganito po ang sistema ng kalangitan sa palibot po dito po ng Japan country. Yan, sa silangan, kanluran, timugan, ganun talaga makita natin ngayon. Hindi po makalabas ang araw dahil po sa bad weather ngayon. Mamaya po ng hapon, mga alas 3 ng hapon, papasok po ang bagyo. Ito mga kapatid, ay papunta po ito na Hokkaido. Ito ngayon, dito tayo sa Japan, ang weather natin ngayon. So may monitor po natin mga kapatid ang weather ngayon sapagkat sa atin po tatama. Sa atin po maglandfall ang bagyo. At saka papunta ito na Hokkaido hanggang po ito sa China. So kaya mga kapatid, ito ngayon ang kinukunan natin na ating broadcast ngayon dito po sa ating YouTube channel na sumaga nito. Ito po ang kinukuhaan natin ng larawan, ang sistema po ngayon ng Mikin, Matsusaka, Japan. So ito mga kapatid, talagang bad weather ngayon sa umaga na ito. Kasi papasok po mamayang hapon ang bagyo. So natin alam gaano kalakas kasi wala makapag-predict ng lakas. Minsan sinasabi mahina pero natin alam kung mahina sa kanilang pagditik ng kanilang system. Pero pag tumama na po yan, natin alam kung makayanan ba ng mga tao ang lakas ng hangin. Pero sa oras na ito, ganito po ang makita natin. Mamaya po na alas 3, alas 4 ng hapon ay tatama po dito sa Mikin, Matsusaka ang bagyo. So mga kapatid, huwag tayo mabahala, manalig tayo sa Panginoon. Ito, unti-unti na po may hangin na po. Pero ganito talaga ang kalagayan natin ngayon dito sa Mikin, Matsusaka, Japan. Kaya huwag tayo mabahala lang, manalig tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon lang po nakakaalam kung gaano kalakas ang bagyo na ito. So ang importante, nakapaghanda po tayo mga kapatid sa oras na ito kung gaano kalaki at lakas ang bagyo natin alam. Ang importante, alam natin may bagyo na parating. Yan po ang weather natin ngayon. Makikita po natin yun sa screen natin. Yan. Ganyan po ang sistema ng bundok dahil po sa parating na bagyo. So paikutan natin ito sa gilidan natin. Ganoon talaga, may bagyo talaga na papasok at ganito ang weather ngayon mga kapatid. Yan po makita po natin dito po sa ating camera ang sistema ngayon ng weather sa Japan. So monitor lang tayo mga kapatid hanggang mamaya. So kung ano po man ang sunod na balita, ipaalam lang po natin sa channel natin para po makapaghanda din dito sa ating kasama na Pilipino sa Japan. O ano man ang mga katakaran dito sa Mikin, Matsusaka, Japan. Ito mga kapatid, kita-kita po natin ngayon at kawawa ang humay kung palay kasi palubog po sila dahil po na may unti-unting hangin na pumapasok po. Ito po ang sistema ngayon dito po sa Mikin, Matsusaka, Japan. Itong palay na malapit na harvest, unti-unti lumubog na po dahil po sa bigat ng bunga at saka may hangin po ulan. Yan po ang nangyari ngayon. Yan pala yan mga kapatid.
Kaya ito nga mga kapatid ngayon. So sana po ay magustuhan pa inyo ang primer natin. Ito po ay primer natin sa ating YouTube channel para mayroon tayong mabalita dito sa Japan na may bagyo po na papasok is August 13, 2022 mga kapatid. Ito ay makita natin ang weather natin dito sa Mikin, Matsusaka, Japan. So ganyan po makita natin mga kapatid. Wala po tayo mabahala sapagkat ganito talaga ang kalagayan natin. May gira, may bagyo, may lindol. Ito talaga ang panahon natin ngayon. Huwag tayo mabahala, manalig tayo sa Panginoon sapagkat sabi ng Panginoon, dahil ingatan mo aking salita sa aking pagtitiis, ingatan din kita sa mga pagsubok na darating sa buong salimutan upang subukin ang lahat na nasa ibabaw ng lupa. So pagsubok na ito mga kapatid, huwag tayo mabahala sapagkat ang Panginoon po nakaalam kung gaano kalakas ang bagyo na ito. Yan po, makita natin ito ngayon sa ating kamera. Ganito po ngayon ang weather dito sa Mikin, Matsusaka, Japan. Yan po mga kapatid, makikita po natin. Yan po ang sistema ng bundok. Dito po sa ating kanan, yan po ang bundok. Makikita po natin yan, ang sistema ng bundok. Yan. Wala kang makita talaga na na sabihin natin cloud sa itaas, kundi po ang ito po ang madilim na ulap mga kapatid. Ang madilim na ulap po ang makita natin dito po sa harapan natin at sa ating kanan. Madilim na ulap po ang ating makikita habang napapasok ang bagyo dito po sa Mikin, Matsusaka, Japan. Kaya po mga kapatid, makikita po natin yan sa palibot ng Japan. Ganito ang kalagayan ngayon dito po sa Mikin, Matsusaka, Japan. So lang po kapatid ay pakita po natin ang arawan ngayon. Ganito ang sistema. Mamaya po ng hapon ang magalat po na po sa Mikin, Matsusaka, Japan ang bagyo na ito. Natin alam kung gaano kalakas, kung ilang kilometro po ang pinahog niya. Hindi natin alam kasi nagkabalita pa lang kagabi kung ilan ang lakas. Mamaya malaman po natin yan mga kapatid kung ilan ang lakas nito. Yan po mga kapatid, makikita po natin ngayon ang sistema dito po sa bundok ng Osaka. Yan po ang makita natin mga kapatid. Nakita po natin ngayon ang kulimlim na araw dito po sa langit. Makita po natin ang sistema po mga kapatid. Ganito po ang makita natin na ulap, maitim na ulap at saka ang ulan po unti-unti na po pumapatak. Nagpag-weather po tayo kasi unti-unti po ulan, pumapatak na po ang ulan. At yun po nakita natin ngayon mga kapatid. So yan po ang sistema ngayon ng weather dito sa Mikin, Matsusaka, Japan. Nakita po natin mga kapatid at yun po yan. So mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa, manalig tayo sa Panginoon. Kung ano man ang kantungan ng sanlibutan, ay importante na safe na tayo sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalig lang at saka gawa lang tayo ng kalooban ng Diyos sapagkat sinabi niya sa pahayag in chapter 3 verse 10, sapagkat ingatan mo aking salita sa aking pagtitiis, ingatan din kita sa mga pagsubok na darating sa buong salibutan upang subukin ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa. So yan mga kapatid, kaya ganoon ating kalagayan ngayon. Wala tayo wala ng pag-asa, manalig tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lang po ang bahala kung paano tayo isip sa mga sakuna, mga pangyayari ng salibutan na minsan po mga kapatid, ito po ang nagbagabag na ating puso at isipan. Pero ang Panginoon po maasahan at siyang nagsabi, sapagkat ingatan mo ang aking salita sa aking pagtitiis, ingatan din kita sa mga pagsubok na darating sa buong salibutan upang subukin ang lahat na nasa ibabaw ng lupa. Iyan mga kapatid ang pangako ng Panginoon
Kaya kung nais natin na yung pangako na yan makamit natin, gawin lang po natin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kanyang mga utos, isagawa natin yan mga kapatid, dahil yun po ang sikreto na upang wag tayo mabagabag anuman ang mangyari ng salibutan, sapagkat maasahan ang Diyos na nagsasalita. Basta gawin mo lang natin, no? Gawin lang po natin ang kanyang mga salita sa kanyang pagtitiis, pagmula po sa mga propeta hanggang sa pagparito, ipako sa krus. So gawin lang natin yon. Kung ano ang mga halimbawa, ito po ay nag-iwan ng halimbawa ang Panginoon upang na tayo susunod sa kanyang yapak. Yan lang po mga kapatid ang pinakamalaga. Sundin lang po natin ang kanyang mga salita, kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia. So ganapin lang po natin. Kung ano tayo mabagabag, anong mangyari na sa liputan, may digmaan sa China, sa Taiwan, ano man ang mangyari na sa liputan. So huwag na tayo mabahala dyan. Alam na po ng Diyos, pagkat hindi pa nangyari itong digmaan, ang mga pangyayari, itong lindol, linog, itong lindol, at saka itong bagyo, tsunami, ano pa man nangyari sa liputan, nakasulat po sa Biblia mga kapatid lahat. Walang mangyari sa liputan dito kung hindi nakasulat sa Biblia, sapagkat bago nangyari ito, sinabi na ng Panginoon sa mga panaghoy, limitation 3:38. Walang pangyari sa liputan, mabuti at masama, hindi nanggaling sa bibig ng kataas-taasan Diyos. So yan mga kapatid, ibig sabihin, alam na po ng Panginoon ang mangyari ngayon at nakasulat sa Biblia po ito. Kaya may digmaan talaga, sapagkat sinabi niya sa Mateo 24 City, City, na magkaroon ng digmaan, nalingaw-ngaw, ng bala o ano ba, ang mga bagay na mapakinggan natin dahil po sa digmaan. So nakasulat na po sa Biblia yan. Ang malaga, kahit nakasulat sa Biblia yan, sundin lang po natin utos niya, sapagkat alam niya ang mangyayari, kahit mangyayari yung sinasabi ng Panginoon, at ito na ang kapanahonan niya natin. Wala tayong mabagabag, manalig din sa Panginoon, at patuloy lang po tayo sa paggawa po ng kalooban ng Diyos, sapagkat yun po ang sikreto. Paano tayo makaahon, paano tayo mananaig sa mga pagsubok, suliranin sa salibutan, kundi sundin lang po ang utos ng Diyos. Yan pinakasulat sa Payag chapter 3 verse 10. Kaya kung nais natin, safe ang buhay natin, sumunod lang po tayo ng salita ng Diyos mga kapatid. Yan po ang video natin ngayon. Makita pa natin yan, talagang sa buong palibot ng Japan, kung makita natin, yan talaga ang sistema ngayon. Kahit sa palibot dito, yan po ang weather natin. Wala pong nakatago na sabihin natin mayroon liwanag, wala makita natin. So lahat talaga ay na palibutan ng ulap na makapal. Makapal po yan na ulap, at saka yan po ang nagdalang ng hangin. So unti-unti na po na pumasok na po ang bagyo. Yan po talaga mga kapatid, makita natin ngayon sa ating screen mga kapatid, na palibot po ng Japan talaga, kahit sa bundok ngayon, yan makita po natin na may fogs, no? May fogs talaga, at yun po ang nagdala po ng ulan. Yan, makita po natin mga kapatid dyan. Yan po ang kalagayan ngayon dito sa Mikin, Matsusaka, Japan. Yan, kitang-kita po natin yan mga kapatid. Ito po ang ating ipakita sa inyo, nilarawan po natin tungkol po sa weather dito po sa Mikin, Matsusaka, Japan. Yan. So hindi kalabas ang araw, alas 5:12 na po ng umaga. Hindi nakalabas ang araw dahil po sa bad weather ngayon. Ang ating titirahan dito sa Mikin, Matsusaka, Japan. Makita natin ngayon, unti-unti na po na lumalakas na pong ulan, sapagkat mamaya ng tanghali o alas 2, alas 3 ng hapon ay papasok na po ang bagyo. Natin alam kung gaano kabilis ito, gaano kalakas, basta monitorin lang po natin at nakita po ninyo mga kapatid mamaya sa ating another video na ipalabas natin sa YouTube channel. Ito po ang balita natin sa oras na ito.
ito ngayon ating kinukunan ang mga katikaran dito sa Japan na pangyayari, kung ano ba ang makita natin na kaibahan po. Ay kaagad natin yan pinupo sa YouTube channel. So pag ito po ang purpose ng YouTube channel natin na monitor natin ang mga pangyayari, mga kabutihan man, mga kagandahan na nangyari sa Japan. Ito po ay kinukuha natin ang larawan para mayroon tayo mga idea kung ano ba talaga ang kakayahan ng Japan, na kung may mga sakuna, mayroon mga ganito mga sistema, ay kaagad ang Japan ay naghanda po sila para sa kabutihan na mamayan dito sa Japan. Mga kapatid, no? Ayan, yung pinapapatak ang ulan at saka iba talaga ang kulay ng langit. Mga kapatid, kita po natin ngayon. So yun po mga kapatid. Sana mga kapatid, sa bawat araw, huwag lang kayo magsawa sa ating YouTube channel. Nagpo-post po tayo na premiere at saka may video po tayo na mga magandang mga tanawin, adventures dito sa Japan. Kasi yung po ang purpose natin na kukuha natin ng larawan ng Japan habang dito tayo. Para sa ating pagtanda, meron tayong mga souvenir ko, mga alaala habang sa Japan tayo. Ito po ang ginawa natin para kung tayo tatanda na, titingin tayo na ating mga video sa YouTube channel at makita natin ang mga nakaraan habang nanatay sa Japan. Ano ang kabutihan ng Japan na binigay sa atin ng government, at ano ang mga pangyayari na nakita natin sa Japan. At yun po ay ating kinunan po na larawan para po tayo ay makakaalam ano ba ang nakakabuti po. Ano ang nakakabuti na paraan ng Japan din na upang na kukuha tayo ng mga ideya. May mga ideya po tayo tungkol po sa ganitong kalagayan dito sa Japan, paano po mabilis ang rescuer, paano gagamitin nila para sa mga rescuer po, sa mga i-rescue po ng mga tao. Ito po mga kapatid. Kaya wala tayong mabahala mga kapatid, no? Patuloy lang tayo sa pag-asa sa ating Panginoon kahit sa ganitong kalagayan natin, digmaan sa China o Taiwan. So huwag tayo mabahala sapagkat ang Panginoon po ay nagsasalita na bago nangyari itong digmaan. Ay importante mga kapatid na magpatuloy lang po tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Ano ba ang narapat po sa ating pamumuhay, sundin lang po natin. Sundin natin ang salita ng Diyos, kung ano ang kanyang mga aral, paano tayo maging safety po habang sa libutan pa tayo. Sapagkat habang dito sa libutan, tayo po ngayon ang nakaranas ng mga katuparan lang po na sinabi ng Panginoon. So mabigat na labanan ang China, kasi hindi basta-basta po ang China at saka Taiwan. So ito ngayon ang sistema natin, unti-unti na talaga na sinabi ng Panginoon, maglaban-laban ang bansa laban sa bansa. So kasi ganun talaga ang kalagayan natin. Nakita na po ng Panginoon ito habang sa lupa siya. Salita siya sa mga apostoles. Yan po mga kapatid sa Mateo 24 versikulo 27 ngadto sa 29 na ganito talaga ang mangyari sa salimutan na ito. Eh hindi po tayo makaiwas habang sa libutan po tayo, dahil nandito pa tayo ngayon tulad ng mga apostoles na sabi ng Panginoon bago mangyari ang mga lindol, iba't ibang dako, gutom, may sakit, kung salot, drakping kayo at itaral kayo sa mga gobernador, mga hari. Ang iba sa inyo ay papatayin. Yan ang nangyari sa mga apostoles habang sa panahon po nila. Ngayon naman, itong panahon natin mga kapatid, na sinabi ng Panginoon sa Mateo, Hallelujah, 24 sa City ngadto sa 9, makarinig kayo ng mga digmaan malapit na sa inyo at mababalitaan ninyo ang mga digmaan din sa malayo, malapit sa inyo at sa malayo. China, malapit sa inyo, ganun din, no? Ngunit huwag kayong matakot, kinakailangan mangyari itong mga ito, ngunit hindi pa itong katapusan. So yung mga kapatid, no? Okay. Ito po yung sinabi ng Panginoon
na mangyari talaga ito, pero hindi pa ang katapusan. Umpisa pa lang ito. Umpisa pa lang ito ng kahirapan ng sanlibutan. At dahil ito pa tayo sa sanlibutan, na tayo ngayon ang karanas dito. Pero huwag tayo mabahala sapagkat nangako ang Panginoon. Ang sabi niya sa pahayag in chapter 3 verse 10, dahil iningatan mo aking salita sa aking pagtitiis, iingatan kita sa mga pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang lahat na nahasibabaw ng lupa. So walang absulto dito. Habang nasa lupa ka, habang sa lupa tayo, walang makatakas dito sa digmaan na ito. Sapagkat ang sabi niya, sa malapit sa inyo at sa malayo sa inyo. So hindi natin alam, dito sa Japan po tayo. Hindi natin alam ang Japan kung ano ang mangyari ito sa Japan. Basta ang Panginoon lang po nakakaalam. Kasi umpisa na ngayon. Umpisa na po na Ukraine at saka Russia. Ngayon ang China naman, ang Taiwan. O, ano ang kasikpit na lugar, unti-unti po yan maglaban-laban para sakupin nila ang isang bansa. So kaya hindi pa ito nangyari, sinabi niya ng Panginoon habang sa lupa pa siya. Imagine, as 2022 na ang nakaraan na siya nagsalita, ngayon natupad na sa tagal ng panahon. 2022 years na ngayon mula na ang Panginoon ay umakyat sa langit. At yun po ay nangyari na ngayon ang sinasabi niya sa ating panahon. So may digmaan naman noong unang panahon. So sa kanila yun, wala pa tayo. Ngayon naman, atin to. Sa atin to kalagayan niya yun. Kailangan tanggapin natin ito. Pero may sikreto po mga kapatid. Kahit ano mangyari na sa libutan, hindi po tayo iwan ng Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo 28, versikulo 20. Turuan niyo sila sa lahat ng sinasabi ko sa inyo upang ganapin nila. At tingnan niyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung gumaganap lang, hindi sa lahat ng tao. Yung gumaganap lang upang kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng ating panahon. Gusto mo na kasama tayo sa pangako na yan, sundin lang po natin ang kanyang utos. Sapalang sabi niya upang ganapin nila. At ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So hindi pala yan sa lahat ng tao. Para lang po yan sa magumaganap ng salita ng Diyos. Kaya kung nais natin, huwag po tayong mabahala sa mga pangyayari ngayon sa sanlibutan. Sundin lang po natin ang kanyang mga utos. Sapagkat siya nangako, iingatan din kita sa mga pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang lahat na nanasibabaw ng lupa. So kahit saan ka ng lupa ngayon, kasama ka ng pangako ng Diyos, iingatan tayo ng Panginoon kung sundin lang po natin ang kanyang mga salita. Pero kung mamasa ka sa pangako na yan, iba bumuhin natin, hindi ka magkaroon ng pangako na yan. Kasi ang pangako na yan para lang sa mga sumusunod ng salita ng Diyos. Yan po dapat malaman natin. So ngayon mga kapatid, unti-unti na po ang ulan ay lumalakas na po. Yan, pakita natin sa screen mga kapatid. Ito ngayon, makita natin sa weather. Yan po makita natin na malakas na talaga ang ulan. Unti-unti lumakas kasi sabi ng balita kahapon sa TV, mamaya ng hapon maglalandfall na po ang bagyo dito sa Mikid. Papunta po na Hokkaido. Sa Hokkaido papunta mga kapatid ang bagyo. Sa Hokkaido, Japan. Papunta po ng China. So ayan mga kapatid. Kaya makikita po natin ngayon ang ating inarawan sa inyo. Unti-unti na po bubilis ang patak ng ulan. Yan po makita po natin sa screen. Ganyan po ngayon sistema. Paunti-unti na po palakas ang ulan. Delikado po ito, malakas na ulan, sabayan pa ng hangin. So delikado po ang kalagayan natin. Wala po tayo mabahala. Sa madalig tayo sa Panginoon, ano man ang mangyari na sa libutan, importante safety po tayo ng Diyos. Kaya natin ligtas sarili natin, pero kaya natin ligtas ng Diyos sa mga sakuna. Wala sanang casualty at saka wala sanang mga ma-injured. Sana ay
protektahan tayo ng Panginoon sa kalagayan natin ito. Dalangin lang po tayo sa Panginoon at talikuran natin ang masamang buhay, sapagkat yun po ang sikreto na maiwas tayo sa mga sakuna. Sapagkat po ang Diyos sa mag-iingat sa atin, so walang imposible. Walang imposible po kung ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Yan po, unti-unti na po palakas ang ulan. Nakita po natin ngayon sa video natin. Yan mga kapatid, kita-kita po natin, no? Kita-kita po natin ang sistema ngayon ng ulan. Pabilis na po, patak na ulan. At yun po ang nakita natin ngayon, mga kapatid. Yan po mga kapatid. Ito po, kita-kita po natin. Yan. Malakas na ulan. Malakas na ulan, malakas. Kapatid, no, ito ang primer natin. Ginawa na po natin yung primer natin sa araw na ito. So para kung may magpag-ride, may primer po tayo. Minsan po ay busy tayo sa mga lakad, may trabaho tayo, kaya primer natin gagawin. Primer natin ito para meron tayong consume na oras para po sa ating channel, para araw-araw po ng pang-consume po ang channel natin. Kaya yun po ang gagawin natin mga kapatid. Ito mga kapatid, sistema ngayon. So ito na po ang ito kita natin ulan. Ito na po lumakas. Nakita natin ulap mga kapatid na ganito ang sistema ngayon na weather natin sa Japan. Yan. Nakita natin ang ating weather ngayon sa oras na ito. Lakas na ulan, unti-unti na po lumalakas. Sana po ay hindi malakas ang hangin. Sana po ay kahit ganito lang na kalagayan, okay lang. Pero kung sabay ito ng hangin na malakas, delikado po ang landslide. Kawawa naman yun sa flood area, sa mga casualty area. Delikado po yun. Titiros na mga lugar, delikado mga lugar doon sa bundok. Kung sabayan ng hangin ng malakas na ulan, landslide talaga. Kadalasan nangyari yan sa Japan, landslide. Kasi marami talaga lugar na maputik po ang lugar. Malambot na lupa, kaya mag-slide po yan. Lalo na po kung malaki ang kahoy. Kaya hindi talaga mapigilan ng lupa ang malaking kahoy kung malambot na ilalim. Mag-slide talaga yan. Bike ang maganda. So yan po nakita natin ngayon ang weather natin dito po sa Japan. Sana mga kapatid ay panalangin natin ang ating mga kapwa dito sa Japan, mga kapwa Pilipino o kapwa Hapon. At idalangin sila din para
paano protektahan po ng Panginoon ang lugar na ating tinatahanan. Meron ng mga sakuna na darating, pero iba po ang Diyos na kasama natin kasi kaya tayo iligtas ng Panginoon at sa anong paraan. Bis pa rin sa trabaho, guys. Wala na sa bago niya. Kaya mga kapatid, no, meter natin, nakita po natin ngayon. I-primer natin ito mga kapatid para meron tayo makikita. Habang nakatingin kayo sa primer natin, makita ninyo ang mga daanan po natin. Kung ano ang sistema ng Japan, mga lugar po na dinaanan natin, makikita po ninyo. Para nandito din kayo mga kapatid, para nandito din kayo sa lugar ng Japan. Yan, trapal dito, may trapal dito rin guys. Nakita po natin ngayon ang lugar, hinahanap po natin. Ang mga bahay dito. Okay, please. Batino, ating primer. Sana po ay magustuhan po ninyo ang mga lugar na pinapakita po natin. Yung primer natin mga kapatid, ginawa po natin ito para na paano ay mayroon kayong mga makikita po sa Japan na mga lugar mga kapatid na dinadaanan ngayon. Samahan po kayo sa primer na ito mga kapatid. Okay, mawala sa primer natin, patuloy tayo na gumagawa po sa ganitong paraan. Para makita po natin ang ibang mga lugar na daanan po natin. Ito mga kapatid. So wala tayo mula ng pag-asa mga kapatid sa bawat araw. Nadaligtas sa Panginoon. Importante, gawin lang po natin ang kanyang mga salita para ingatan tayo ng Panginoon. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, para lang po yan sa mga tama sunurin. Sapagkat ang sinabi naman ng aklat sa 1 Peter in chapter 3 in verse 12, sapagkat ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid at kanya pinapakinggan ang kanyang dalangin. Ngunit ang mata ng Panginoon salungat sa mga gumagawa ng kasamaan. Kaya kung masama buhay natin, salungat po ang Diyos. Salungat ang Diyos sa kanyang pangako sa mga tao na masama ang pamumuhay. Pero kung sumunod tayo sa Panginoon, tayo po ang makatanggap ng pangako ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ang magkaroon ng pangako ng Diyos kung sundin lang po natin ang kanyang mga salita. Pero kung salungatin natin ang Panginoon, salungatin natin ang kanyang salita, so maging salungat tayo sa kanyang pangako, hindi po tayo makatanggap ng pangako ng Diyos. So dapat lang mga kapatid,
Bagong buhay na po tayo sapagkat ang pangyayari sa lipunan ngayon, palatandaan lang po ito ng kanyang pagparito. Wala na po tayong panahon mga kapatid na magpatuloy pa tayo sa masama pumuhay. So magbalik loob tayo sa Panginoon para po na ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin. Hindi po kaparusahan ang ating kahantungan. Hindi po buhay na wala hanggang ang ating makamit. Sapagkat yun lang po ang pinakamahalaga mga kapatid, na maging masunurin tayo sa Panginoon, sapagkat unti-unti na po na nagaganap na po ang kanyang mga salita sa panahon natin. Itong digmaan malapit kuno at malayo. So sa Japan tayo ngayon, nakarinig tayo ngayon sa China, Taiwan, Ukraine, Russia. Sa Japan tayo, pero sinabi niya, makarinig kayo ng digmaan sa malapit sa inyo at malayo. Malapit sa inyo at malayo. So, kaya dapat tayo, mga kapatid, ngayon sunod tayo sa salita ng Diyos, sapagkat natin alam sa Japan tayo, sapagkat sinabi niya, malapit sa inyo at malayo, na talagang mangyari yan. Sapagkat salita po ng Diyos, malapit sa inyo at malayo. Now, malayo-layo tayo sa China, malayo-layo tayo sa Ukraine, sa Russia, pero ang sinabi niya, malapit sa inyo at malayo, magkaroon kayo ng digmaan. Kaya mga kapatid, so mag-ingat po tayo, manalangin palagi. Kaya kapatid, manalangin palagi sa Panginoon at sundin natin ang kanya mga salita para walang mangyaring masama sa ating buhay. Kung nang mangyari man na sakuna, mga kapatid, dito sa liputan. So, yan po ang weather natin. Nakita po natin mga kapatid, ang weather natin ngayon. Kaya makapal na ulap, unti-unti lumakas ang ulan. Kaya ito po mga kapatid, ang kalagayan natin ngayon dito sa Bikuin, Matusaka, Japan. Basta manalig tayo sa Panginoon, tayo mawala ng pag-asa. Maasahan ng Diyos, atin niya ay hayaan na mapanganib at mapahamak ang ating buhay dito sa lupa. Kaya yan ang sikreto mga kapatid, maging masunurin sa Panginoon. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, para lang po yan sa maging masunurin sa Kanya. Yan po sinabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Ang Panginoon nakatingin sa matuwid at Kanya pinapakinggan ang kanyang dalangin. Subalit ang Panginoon salungat sa gumagawa ng kasamaan. Kaya walang kabutihan mangyari sa buhay natin kung masama ang buhay natin. Ugali, pag-iisip, naramdaman, lahat po yan naging kasalanan po natin sa harapan ng Diyos. Kaya yung dahilan, ulit-ulit man tayo manalangin, ulit-ulit man tayo na humingi sa Panginoon ng tulong. Ang sabi niya sa Proverbs in chapter 1 verse 28, sila'y tatawag sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako, hindi ako nila masumpungan. Yan mga kapatid, sinabi po na sulat po ng sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs in chapter 1 verse 28. Kung magkaganon, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin ako lang masikap, hindi ako lang masumpungan. So kahit saan ka lumuhod, saan ka sasamba, saan ka manalangin, hindi masumpungan ng Diyos. Sapagkat sinabi sa 29, dahil ipinagtanim nila ang aking mga aral. Ipinagtanim, ibig sabihin, ipinagtanim yung aral ng Diyos, binabaliwala at kinapuputan ng tao. At hindi, wala sa kanila ang pagkatakot sa akin. So, yung po ang dahilan, tatawag tayo sa Panginoon. Ngayon, may mga sakuna na darating, may bagyo, may lindol ba na darating, o ano pa man ang mga sakuna. Walang re-rescue sa atin. Walang tutulong sa atin, sapagkat dahil po sa ating pumuhay, na hindi po karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya yun po pinakamalaga mga kapatid, na dapat natin gawin
dapat gawin natin ang kalooban ng Diyos sapagkat ito ngayon ang nangyari ng sanlibutan, mabigat na pagsubok, kabaga-baga ng sanlibutan. Pero ang sabi ng Panginoon, sapagkat ingatan mo aking salita, sa aking pagtitiis, ingatan kita sa mga pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa. Habang sa lupa tayo, ayun po mga kapatid ang nangyari ngayon na isa lang ang paraan. Maging masunurin lang po tayo sa Panginoon sapagkat yun ang sikreto mga kapatid. Paano tayo maahon, paano tayo maiwas sa mga sakuna na darating. Yan po mga kapatid ay ginagawa natin. Patuloy tayo na umasa sa Panginoon sapagkat ating ginagawa ang kanyang mga salita. Kaya buhay ang pag-asa natin sapagkat para lang po yan sa mga tao na naging masunurin sa kanya ang kanyang pangako. Hindi sa lahat ng tao sapagkat maliwanag ang Biblia mga kapatid sa 1 Peter in chapter 3 verse 12 na ang Panginoon nakatingin sa matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang mga dalangin. So pinapakinggan niya ang kanyang mga dalangin, so hindi tayo mabigo sapagkat nakinig ang Diyos sa atin. Kung nakinig ang Diyos sa atin, kaya ng Diyos ang lahat ng bagay na hindi kaya ng tao. Kaya tawagin mong ina mo, ama mo, kapatid mo, anak mo, hindi ka kaya nila iligtas. Pero ang Diyos, kaya ka iligtas ng Diyos sa anumang paraan. Sa anumang pagsubok, ano ang panahon, seconds, minuto, kaya tayo iligtas ng Diyos. Kaya yun lang sikreto mga kapatid. Akala siguro natin, malusog ang katawan natin, matibay ang bahay natin, pero hindi po yan. Hindi po yan na dahil matibay ang bahay mo at saka malusog ang katawan mo, kaya mong labanan ang mga sakuna. Wala po. Walang magawa ang tao kung wala ang Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang sikreto natin. Pero bakit kaya ang Panginoon na hindi nakinig sa tao? Sapagkat ipinagtanim daw ang kaalaman mula sa Diyos. Kaya loobin ng Panginoon, araw-araw po tayo nakapag-live para po lang na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Para sa pagitan nito mga kapatid, hindi po tayo mapahamak. Hindi tayo mapahamak at saka palaging tagumpay at masagana, maunlad ang ating buhay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat yun po sinabi ng Panginoon kay Josue sa Hosea 1:8 na aklat ng kutosan na ito, huwag mo hiwalay sa bibig. Pagbulay-bulay mo ito araw at gabi. No? Pagbulay-bulay mo araw at gabi upang na maunlad, mapayapa at magkaroon ka ng masagana sa ating buhay. Masagana, mapayapa at maunlad. At saka magkaroon tayo ng mabuting kawakasan. So ang huling wakas pala natin mabuti pa rin. Kung ang salita ng Diyos, huwag hiwalay sa ating bibig. No? Huwag hiwalay sa ating bibig at saka magkaroon tayo ng mabuting kawakasan. Yun po ang sinabi ng Panginoon at magtatagumpay tayo dito sa libutan kung ang salita ng Diyos palagi po nasa ating bibig. Huwag po natin hiwalay sa ating bibig at pagbulay-bulay na araw at gabi. Kaya mga kapatid, araw at gabi, kung lubin ng Panginoon, may time po tayo ng gabi, nakapag-live din tayo. At sa araw din, nakapag-live po tayo para marami tayong matutunan at sa pagitan mga kapatid dito ay matagumpay, maunlad ang buhay natin. Kahit sa mga pagsubok na tinanasan ngayon, pero patuloy ang Panginoon po nagbigay sa atin ng pagkataon upang na ating maisagawa ang kanyang mga salita. Sapagkat mag-ipit na nga ang panahon natin ngayon mga kapatid. Nandito na tayo ngayon sa matinding kapighatian, pero mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sapagkat buhay ang Diyos, buhay ang kanyang salita, at maasahan ang Diyos na ating pinaglingkuran. Ito mga kapatid, ang Biblia nagsasabi dito. Dito tayo sa Proverbs. Ang sinabi ito mga kapatid, sulat po ni Haring Solomon sa Proverbio in chapter 1 mga kapatid, in chapter 1 verse 28-29. Ang sabi po dito sa Biblia ay po sa Banal na Aklat. Ito mga buksan natin ang Banal na Aklat. Ito po ang salita ng Diyos. Na sa Proverbs in chapter 1 in verse 28-29, ito po ang mabasa natin. Sinabi ito, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako nila masumpungan at hindi ako sasagot. Hahanapin ako ng masikap, hindi ako nila masumpungan. So ito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon. Kaya kahit ano man ating gagawin, kung ngayon, kasi kadalasan pag may mga sakuna, may mga pangyari, diyan pa mga tao tatawag na sabihin natin,
kasama ng iyak. Lalo na pag maraming casualty, marami nang na-injured, diyan patatawag sa Panginoon ang tao. Pero mga kapatid, kung magkagayo tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. At hanapin ako lang masikap, hindi ako masumpungan. Kaya kahit saan ka lumuhod, pumunta ka sa simbahan, pumunta ka sa kwarto mo, pumunta ka sa labas ng daan upang mga manalangin, walang makinig, hindi masumpungan ang Diyos. Pero kung ang tao ay mumuhay ng matuwid, ang Panginoong sasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 12, ang Panginoon nakatingin sa matuwid. Nakatingin sa matuwid at pinapakinggan ang kanilang mga dalangin. Subalit ang mata ng Panginoon salungat sa gumagawa ng masama. Kung salungat ang Panginoon sa iyo, sino lalaban sa iyo? Sino magligtas sa iyo sa sakuna? Sino ang magbigay sa atin ng kapayapaan? Di ba? Yun po ang mangyari ng sanlibutan kung ang salita ng Diyos napakinggan natin, binabaliwala natin. So talagang kapahamakan po. Sa 29 sa Proverbs ng Kawikaan 1:29, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang pagkatakot sa Panginoon. Hindi pinili ang pagkatakot sa Panginoon. Kasi kung takot ka sa Panginoon, ginagawa mo talaga ang kanyang utos. Sapagkat ang takot ng tao, kahit na po ating anak, pag takot yan sa atin, kahit anong utos natin, ay ginagawa niya sapagkat takot siya sa atin. Pero kung ang anak natin hindi takot sa atin, kahit ano pa ang sasabihin mo, parang walang napakinggan. No? Ganon po ang ugali ng sanlibutan sa harapan ng Diyos. Kaya, huwag hayaan na doon pa tayo hahanap sa Panginoon sa kuna na masama pumuhay kasi walang sasagot sa atin. No? Doon pa tayo hanap sa Panginoon, may mga pangyayari na, wala nang sasagot. Ngayon pa lang, habang wala pang sakuna, mamuhay na po tayo ng karapat-dapat sa Panginoon. Upang darating ng sakuna, may rescue po tayo. I-rescue tayo ng Panginoon. Hindi kayo kaya rescue ng gobyerno kung ano man sabihin natin na tapang ng tao, karunungan ng tao, ma-rescue ka sa mga sakuna. Hindi po. Ang Diyos lang po ang makagawa po ng paraan na maiwas ka sa sakuna. Maliwanag ang Biblia mga kapatid. Na sinabi po sa limitation kung mga panaghoy, chapter 3:44, na ang Panginoon naglagay ng alapaap sa kanyang harapan upang hindi makarating ang ating mga dalangin. Kaya walang mangyari talaga na mabuti sa ating buhay kung doon pa titawag sa Panginoon kung nasa sakuna na po tayo. Walang sasagot. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, maglagay siya ng harang sa alapaap. No? Maglagay siya ng harang na alapaap sa kanyang harapan upang hindi makarating na ating dalangin. Hindi talaga darating. Paano darating na maglagay siya ng alapaap, harang? Hindi pa ibig sabihin, walang sasagot. Naging harang sa atin mga kapatid, ating ugali. Tanda po natin. Naging harang sa atin ang ugali nating kapatid. Ano ugali yan? No. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 3 verse 8 up to 11. Ano ba ang pinagawa ng Panginoon para sasagutin din ng Panginoon sa mga araw ng kagipitan? Ano ba ang pinapaiwasan ng Panginoon? Ito mga kapatid, Biblia po ito. Ano ba ang pinapaiwasan ng Panginoon dito sa lupa para sagutin din ng Panginoon para matuwid na pumuhay natin sa kanyang harapan? Ito, 1 Peter chapter 3 in verse 8 up to 11. Pakinggan natin na. Meron pa tayong mga minuto. Paano mga kapatid? Anong gawin natin? Chapter 3 verse 8 to 11 dito po sa 1 Peter. Sa katapos-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala, magdamayan, magkaibigan tulad ng mga kapatid, mga magmahabagin, mga magpakumbaba ang pag-iisip. Ito salita po ito ng Diyos mga kapatid. Sinabi po ito ng Panginoon, mapagkumbaba ang pag-iisip.
Ito po ang sinabi ng Panginoon para na dinggin tayo sa ating mga problema, sa ating kalagayan dito sa libutan. Verse 9. Na huwag ninyong gantihan ang masama ng masama o ng pag-alipusta ang umalipusta sa inyo, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil ito'y kayo'y tinawag upang kayo'y makapagmana ng pagpapala. Hindi sa kuna ang pagpapala natin, pagpapala. Hindi sa kuna, hindi kagipitan ang ating pagpapala, no? Magkapagmana tayo ng mabuting pagpapala. Verse 10. Sapagkat ang nais umiibig ng buhay, nais umiibig ng buhay, ibig sabihin na gusto mong mabuhay, hindi ka madali na sa kuna, hindi ka mamatay na mga pangyari. Umiibig sa buhay at makakita ng mabuting araw. Mabuting araw, mga kapatid, ibig sabihin na masagana pamumuhay at saka maunlad. Mabuting araw. Hindi kaya ang araw mo ngayon puot at saka kasakunaan po ang darating sa atin. Mabuting araw. Hindi po kamatayan, hindi po kagipitan. Mabuting araw. Sapagkat araw ngayon, no? So kung nais natin mabuti ang araw natin ngayon, may bagyo na nga, pero dahil po sa Panginoon, ligtas tayo. Mabuti po. Pero paano mabuti kung nakahayad ka na sa lupa? Hindi mabuti talaga ang dumating sa buhay natin, no? Mabuting araw, ang sinabi ito ay magpigil ng kanyang dila sa masama. So ang dila natin araw-araw ginagamit, ha? Tandaan po natin, araw-araw ang dila ginagamit. Araw-araw ang dila, ito po ang ginagamit makapagsabi ng mabuti, minsan din ay masama ay lumabas sa ating bibig. Yan po ang tandaan po natin, ha? Isa po itong aral sa atin ng Diyos para mapayapa, masagana po natin sa libutan. Para wag tayong, mga kapatid, dadalihin ng sakuna at kagipitan dito sa lupa. Sa 11, sa 10 pa. Ang kanyang labi, huwag magsalita ng daya. So, ng daya, ibig sabihin, kapag dinaya mo ang kapwa mo, agad ka naghatol, nagsalita ka sa ibang tao, hindi pala totoo. Naghatid ka agad ng salita doon sa kapwa mo, sinisira mo ang kapwa mo sa kapwa tao, daya po yan. Kasi wala po sa tabi mo ang tao, pinagsabihan mo ng hindi po totoo. Daya po yan, mga kapatid, no? Daya po yan ang kapwa mo. Kasi wala sa harapan mo ang tao, mga kapatid, isinisira mo sa iyong kapwa. So daya po yan, walang sasagot sa ating kagipitan, hindi sagot ng Panginoon. Daya, pagsasalita ng daya, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Tumalikod sa masama at gumawa ng mabuti. Para ang Diyos makinig sa atin, tumalikod sa masama at gagawa ng mabuti. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Para na maunlad, mapayapa, at mayroong kasaganahan ang buhay natin, walang kagipitan, sapagkat ang Diyos nakikinig, natin dalangin at tumitingin sa ating kalagayan. Pero kung hindi ka tumalikod sa masamang salita, masamang ugali, masamang naramdaman, masamang mga akala, walang makinig. Kahit lumuhod ka man sa lupa, lumuhod ka man sa kwarto, saan ka hanap ng Panginoon, walang sasagot at wala kang masumpungan. Biblikal, mga kapatid, ha? Tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang susundin ito. Hanapin ang kapayapaan. Di paano hanapin kapayapaan? Di ko pang sanhin ang gulo. Kapayapaan ba hanap mo? Bakit ikaw ang sanhin ng gulo? Ikaw ang sanhin ng burukan ng kapwa mo sa iyong kapitbahay. Kahit kamag-anak mo, ikaw ang sanhin na nagkagulo ang kamag-anak, nagkagulo ang mga, sabihin natin, mga paryente, kapatid, anak, asawa, dahil sa iyong mga salita. Ikaw ang sanhi, walang sasagot sa iyo. Kung ang Diyos salungat sa atin, walang sasagot. Hanapin nila ako, hindi nila ako lang masumpungan. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Mag-ingat tayo palagi sa bawat araw. Huwag hayaan na mga panahon
natitira sa ating buhay, gagamitin natin ito. Sa ganito nga pamumuhay, kabaliktaran, puot, masama akala, paninira ng kapwa. Mga kapatid, sayang lang, hindi garantiya pag Christian mo. Hindi garantiya ating pagkapastor, manampalataya kung ugali natin masama sa mata ng Diyos. Hindi sinabi dahil pastor ka, pwede ka mapuot, dahil Christian ka, pwede ka mapuot, dahil may manampalataya ka, maninira ka ng kapwa mo. Wala. Kahit anong kalagayan mo sa salibutan, kung masama ang buhay natin, walang sasagot sa ating mga kahilingan. Yun po mga kapatid ang sikreto. Kahit may pira sa bangko, mayroon ka mga kayamanan, hindi po yan makapaligtas sa iyo na araw ng sakuna. Pero kung ang Diyos ang nakatingin sa atin, ligtas ang buhay natin. Yan ang malaga. Unti na lumakas ang ulan. Hangin, lakas ng hangin oh. Siya mga kapatid tandaan po natin, ito po ang nais ng Panginoon, malalaman natin ang sikreto ng buhay natin. Hindi komportable ka na sa iyong katayuan, komportable ka na sa iyong kayamanan o sa iyong sabihin natin na kaalaman, pero ang ugali natin salungat sa Diyos. Walang garantiya ang lupa sa araw ng sakuna, iligtas ka na iyong kayamanan, sa iyong karunungan o kung anuman ang iyong katayuan dito sa libutan. Ang Diyos lang ang makapagligtas sa atin na araw ng sakuna. Wala tayong magawa, wala ang Diyos. Digmaan niya sa China, sa Taiwan, kung Ukraine, Russia. Unti-unti palapit na po yan mga kapatid. Sapat sabi ng Panginoon, makarinig ka ng digmaan, malapit sa inyo at malayo. Ngayon, malayo nga ang Ukraine, malayo ang Russia, China, kung Taiwan, sa Japan tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, malayo at malapit sa inyo, makarinig ka ng digmaan. Kaya manalangin lang po tayo palagi at sundin natin salita ng Diyos, sapagkat malapit man sa ating digmaan, alam ng Diyos paano tayo isiptin. Yun po mga kapatid, malayo man, malapit man digmaan sa atin, huwag tayong kumpiyansa. Dapat wala pa digmaan, hindi pa malayo pa sa ating digmaan, ang Diyos po ay bigyan natin pagkataon. Kasi kung palapit man digmaan, siya nang bahala sa atin paano isiptin ang buhay natin. Kung alisin tayo ng Panginoon dito sa lupa para maiwas sa digmaan, o di, praise God. Yun na po panahon na handa na po tayo ngayon, dapat maghanda tayo. Sapagkat maraming paraan ang Diyos para hindi ka na makasali sa digmaan kung kapahamakan. Yung pinakasulat mga kapatid dito po sa Isaias 57. Sa Isaiah 57, ito po ang sinabi ni Propeta Isaias. Dito mga kapatid, kaya wag tayo mabahala, basta gawa natin ng matuwid, sunod tayo sa Panginoon. Kung darating man ang digmaan, darating mga kasukunaan sa lupa, ay importante mga kapatid, alam natin ang ating pamumuhay dito sa libutan, kung kaya-aya ba sa Diyos o masama ba ang pamumuhay natin. Ang sinabi ito sa 57 verse 1 dito po sa Isaiah, ang matuwid na namamatay at wala ng taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita, na ang matuwid ay inaalis sa kasamaan na darating. Kaya yun ang pag-asa natin. Alam ng Diyos kung gaano kagipit ang buhay natin. So alisin tayo ng Panginoon sa lupa para po na maiwasan na po natin ang kagipitan. Basta sumunod na tayo sa Diyos. Huwag tayo lang magiging suwail, sapagkat kung suwail tayo mga kapatid, maranasan natin ang puot sa lupa at masama na mga kasakunaan sa lupa ang mangyari sa buhay natin. Pero kung matuwid tayo sa harapan ng Diyos, ayaw ng Diyos sa ating katuwiran, gawin tayong sa lupa, parang laruan. Hindi po. Madali po na-rescue ang Diyos sa mga kanya mga lingkod. Seconds lang, minuto lang, pwede alisin tayo ng Panginoon sa lupa para maiwasan natin ang mga darating po na mas mabigat pa na pagdurusa ng sanlibutan. Basta importante mga kapatid, mamuhay tayo ng mga payapa at saka sunod tayo sa salita ng Diyos. Magmuhayaan ng kapatid na dahil sa mga pangarap mo, makalimutan mo ang sikreto ng buhay mo. Kasi minsan ang tao ngayon nakapokus po sa mga bagay, ang salita ng Diyos iniiwasan po. Salamat po sa dalawang kaluluwa, makatingin po sa ating primer, makatingin po sa ating live streaming. Salamat sa dalawang kaluluwa, na makasabi ng Panginoon sa Lucas
Kansas City na isang masama nagbalik loob sa Panginoon, libu-libong anghel sa langit ang nagsadya. Yun po mga kapatid ang sabi ng Panginoon sa Lucas. Libu-libong anghel ang sadya sa isang masama na bumalik sa Panginoon. Kaya magbalik loob sa Panginoon, isa, dalawa, tatlo, hindi kay libu-libo lang, milyon-milyon pa ang nagsadya sa langit ng mga anghel dahil sa masama na bumalik sa paanan ng Diyos. Kaya mga kapatid, walang matuwid, wala kahit isa. Walang matuwid sa lupa na matuwid na tao hindi magkasala. Kaya dahil po sa ganyan po ang kalagayan natin, ang salita ng Diyos ang dapat nasa puso natin. Huwag tayong kumpiyansa sa kalagayan natin ngayon sapagkat pag-ipit na ang kalagayan natin. At tanda po natin, hanggang ngayon ang Diyos, biyaya pa po niya ang nakamtan natin. Pero darating ng panahon, magpadala na po ang Panginoon ng kagutmanan sa lupa, hindi sa tinapay, kauhawan, hindi sa tubig. Ito kagutmanan, kauhawan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito mga kapatid ang sinabi ni Propeta Amos, haleluya, na itong lupa padalhan po ng kagipitan. Mga kapatid, hindi po sa tinapay, hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amos 8:11 ngadto sa 13. Pakinggan natin. Narito, ang mga araw ay darating ito talaga. Sabi ng Panginoon Diyos, na ako magpasapit ng gutom sa lupain, hindi gutom ng tinapay o kauhawan man sa tubig, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito mga kapatid, nakapag-live tayo, primer tayo ng salita ng Diyos. Pero darating ang panahon, mga kapatid, ang tao na po ang hanap ng salita ng Diyos. Wala ka ng live masumpungan sapagkat salita ito ng Diyos. Ngayon, nakapag-live po tayo. Pero dahil salita ng Diyos po ito, mangyari talaga ito. Ikaw nang hanap, wala ka ng masumpungan. Live man, YouTube man, Facebook man, sa simbahan man, wala ka ng masumpungan. Yan na po ang sinabi ng Panginoon. Kagipitan, ang sinabi sa verse 12, at sila'y magsisilaboy sa dagat sa kabilang dagat mula sa hilagaan hanggang sa kansilangan. Sila'y magsitakbo ng paroot parito upang hanapin ang salita ng Diyos at hindi nila masumpungan ako. Wala na talaga. So to God be the glory. Sa primer, sa live, mayroon pang biyaya ng Diyos sa atin ngayon. Pero kapatid, baka umasa ka ng kayamanan mo, baka umasa ka ng karunungan mo, baka umasa ka na ano ang nakamit mo ngayon. Pero kung ito nang darating, ikaw nang hanap ng salita ng Diyos. Kapatid, tanda po natin, ikaw na ang hanap ng salita ng Diyos, wala ka nang masumpungan. Sa verse 13, sa araw na yaon, mga lupaypay, nang uhaw ang mga dalaga, mga binata. Ito mga kapatid, mauhaw ang mga dalaga, mga binata. Dahil po, wala na sila masumpungan ng salita ng Diyos. Yun po ang ating pinag-aralan. Sana po mga kapatid, ay ito po ay maintindihan natin. Sana po manawaan natin at makapaghanda tayo sa ating panahon. Hindi pa uli ang lahat. Maraming paraan ang Diyos sa panahon ngayon. Live tayo, YouTube, Facebook. Maraming paraan ang Panginoon para malaman natin kung bakit isinilangtan sa libutan. May purpose ang Diyos na isinilang tayo. Hindi tayo isinilang sa libutan para ipahamak. Isinilang sa libutan tayo para iligtas, sapagkat gumawa ang Panginoon ng tao para sa kanyang kawalhatian, hindi sa puron sa diablo. Pero dahil po ang tao talaga ang nasunod na po, kapahamakan talaga ating kantungan. At dahil ganyan, wala tayong maasahan mga kapatid, sa kuna, sa gipitan, sa araw ng hatol, masama ang kantungan natin. Pero sundin natin ang Panginoon, maliwanag ang Biblia, sapagkat ginawa mo ang aking salita sa aking pagtitiis, iingatan kita sa mga pagsubok na darating sa libutan upang subukin ang lahat na nasa ibabaw ng lupa. Kaya mga kapatid, maliwanag ang Biblia sa Pahayag chapter 3 verse 10. So ngayon mga kapatid, kumusta man? Sana po manawaan po natin ang ating pinag-aralan. At ayon po dito sa Tagalog version ating binabasa,
Ayun ang sinabi ng Panginoon. Na ngayon, basahin natin sa English version, sa 1 Peter, in chapter 3, in verse 8 up to 12. Ito mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Ano ba ang sinabi ng Biblia mga kapatid? Chapter 3, in verse 11, verse 8 up to 11 to 12. Sa English version, sinabi dito mga kapatid, finally, we all men one mind, having compassion one of another, love as brethren, be faithful, be courteous. Ito ang sinabi na ito magpakumbaba, courteous ang isa't isa. Magpakumbaba tayo. Din sa verse 9, not rendering evil for evil, or reeling for reeling, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Sa verse 10, for he that will love life and see good days, let him refrain his tongues from evil, and his lips that they speak no guile. Ito mga kapatid huwag tayo magsinungaling at salita ng masama. Sa verse 11, let him issue evil and do good. Let him seek peace and issue it. Ito mga kapatid, issue it. 12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the peace of the Lord against them that do evil. So ito mga kapatid, against ang Panginoon sa gumawa ng masama. So yan ang pinakamalaga, malaman po natin. Against ang Panginoon sa gumagawa ng masama. Na dapat alam po natin. Alam natin mga kapatid, ang dapat gawin natin para ang Panginoon hindi against po sa atin. Now dito po sa sa Proverbs in chapter 1 verse 28-29. Ang sinabi ng Panginoon dito mga kapatid sa English version 20:29, then shall thy call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. So, ito ang sinabi ng Panginoon. So, magkakayo tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. At hanapin ako nilang maigi, hindi ako masumpungan. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Hindi natin siya masumpungan. 29, for that they hate, acknowledge, and did not choose the fear of the Lord. Sapagkat ipinagtanim nila ang kalaman at hindi pinili ang pagkatakot sa akin. Yun pala ang dahilan na wala makinig sa atin ng sakuna, wala makinig sa atin ng kagipitan dahil po sa buhay natin dito sa libutan. So mga kapatid, sana po ay huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang sikreto lang mga kapatid, gawin natin ang salita ng Diyos. Sa pahayag in chapter 3 in verse 10, ito po sinabi ng Panginoon, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Ito, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that
dwell upon the earth. Na ito mga kapatid, maliwanag ang Biblia na kung ingatan lang po natin mga kapatid ang salita ng Diyos, ingatan tayo ng Panginoon. So yan pala ang sikreto. Hindi kayo magpahirap pa tayo natin sarili. Basta sunin mo lang ang salita ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Darating na sakuna, bagyo, lindol man, digmaan, anong sakit ng sanlibutan, itong salot. Basta kasama natin ang Diyos, walang mangyari ng masama. Mateo 28:20. Ito po sinabi ng sulat ni Mateo 28:20. Mga kapatid. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Turuan na tayo upang ganapin natin. At tingnan ninyo, kasama ako ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung gumaganap lang, yung tinuruan ng mga apostoles at gumaganap ng aral ng mga apostoles, ang sabi ng Panginoon, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po ang pinangakuhan lang, yung tumutupad, hindi yung nakikinig. Para malaman natin mga kapatid ang totoo. Hindi yung nakikinig, yung tumutupad lang upang ganapin nila. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sana mga kapatid, nanawaan po natin ang ating pinag-aralan. Ito po yung primer natin. Sana po nakatulong po sa atin ito sa itong paraan. Marami tayong matutunan at sa pagitan nito mga kapatid, patuloy tayo sa pag-asa na ito. Huwag hayaan na ang salita ng Diyos na pakinggan natin hindi mapakinabangan sapagkat itong hatol natin sa araw ng pagharap sa Panginoon, ito ang hatol natin. Ang ating napakinggan na hindi ginagawa at kung gawin mo na napakinggan mo, ito ang magpalaya sa atin. Sapagkat ang gumagawa, ang pagpapalain, hindi nakikinig. Kaya mga kapatid, maraming salamat po. Huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo sa ating subscribe natin, ating YouTube channel. Like and share lang po huwag natin kalimutan sa salita ng Diyos, i-share natin sa salita ng Diyos para makipakinggan natin kapwa na mga kaibigan, kamag-anak man. Maraming salamat po. Ito piling ko, Pastor Tomaka, The Apostolic, Believers of Christ International. Mga sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with us by Jesus Christ. Amen. Ay mga kapatid, ang time natin, sana kung gusto ninyo, ating prime na ginagawa, yan na mataas pa, sa mas mahigit. Pero marami tayong ideya paano pa tayo maunlad sa pamumuhay natin sa limutan at mapayapa po at may kasaganahan, pag-asa tungkol ng kaligtasan. Maraming salamat po. Sana magsawa, mag-like and share lang po tayo, subscribe sa YouTube channel, then post notification bell for update every day the new videos and the new live streaming to sharing the word of God. This is my YouTube channel. I will using to preaching, sharing the word of God. Ayun na pasulit Tomaka, The Apostolic, Believers of Christ International. I see unto us grace, mercy, and peace be to us. Amen.